Uuwi ka, Pastor Chris Maglasakay. Purihin po ang Panginoon sa ating bakilang umaga na tayo ay nagkakatipon. Buksan po natin ang aklat ng Lucas 23 verse 42 and 43. Dalawang talata lang po ang ating pag-aaralan. Nawa itugon po natin yung ating pakikinig sapagkat ito'y napakahalaga sa buhay ng tao, higit sa mga bago pa lang at yung nagpapatuloy. Basahin po natin ng sabay-sabay ang aklat ng 23 ng Lucas verse 42 and 43. Ready? Oh, ba't iba to? Ulit. 23 verse 42. Ayan. Ready? Begin. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating sa iyo kaharian. 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Tayo po yung manalangin. Patnubayan mo po, O Diyos, ang aming kalagitnaan sa kongregasyon. I-bless mo po ang mga tao at sa kanilang puso at sa pakikinig. Sila ay magkaroon ng taginhawaan at kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May dalawa lang po tayong pag-aaralan, kaya hindi po natin ito makakalimutan. Dahil dalawa lang ito, paiigsiin po natin. Kasi na-aksidente po kami kanina, natanggalan kami ng gulong. At mabuti hindi po kami napaano. Iwan namin yung sidecar doon, yung motor, dinala ko po dito. Okay lang po yun. Basta yung motor mahalaga. Dahil blessing po ng Panginoon yun. May dalawa lang po tayong pag-aaralan. At yung dalawang ito ay napakahalaga sa buhay ng tao. Higit pa po ito sa kayamanan. Kung makikita natin yung dalawang napako sa krus, wala na pong no choice na po ito eh. Wala nang kapamahalaan sa kanilang buhay na sila ay maligtas. Pero tunghayan po natin, ang sabi ng Biblia, ang kasaganaan ng puso ay mabiyaya. Kung ito'y ating pinaniniwalaan at ipapahayag ng ating mga labi at idideklara ng ating bibig, yung nilalaman ng ating pinaniniwalaan, mangyayari sa buhay ng tao, dadapo ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi ng iba, tampulan ng marami, hindi daw totoo, yung pinaniniwalaan mo kahit hindi mo nasabihin. Mali po yun. Kailangan ideklara ng ating bibig, yung nilalaman ng ating puso, kailangan ideklara yung laman ng ating puso, ng ating bibig. Upang magkagayon, marinig ng ating Panginoong Jesucristo na mahal natin siya. At tayo ay naniniwala. Yung dalawang bulag na gusto makakita, lumapit sa Panginoong Jesucristo yun eh. Sabi niya, kami po'y naniniwala. Nagwiga ang Panginoong Jesucristo. Totoo bang kayo naniniwala? Opo, Panginoon, kami naniniwala. Mangyari ang ibig nyo. Bakit po nangyari yung kapangyarihan ng Diyos, dumapo at nakakita yung dalawang bulag? Kasi nga, idineklara ng kanilang labi yung nilalaman ng kanilang puso. Kaya mahalaga sa buhay ng tao, yung pagdideklara. Sa pagdeklara ng ating bibig, yun ang laman ng ating puso. Naniniwala ang tao, karamihan, naniniwala sila na meron Diyos. Pero hindi naman idinideklara. Kaya dito sa dalawang pag-aaralan po natin, ay makikita natin yung nasa kanan kung paano niya idineklara o sinambit yung laman ng kanyang puso. At ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dalawa lang po ang ating pag-aaralan. Una, supplication. At yung pangalawa, salvation. Kaya hindi natin makakalimutan yan eh. Ang kahalagaan ng puso sa buhay ng tao, huwag natin pipigilin. Dahil karamihan sa tao naniniwalang meron Diyos. Ang problema, hindi nila dinideklara. Totoong mahal ko ang Diyos. O asan yung galaw mo at kilos? Pero hindi naririnig sa yung bibig na mahal mo ang Panginoon. Bakit nahihiya ka? They complicated. Mga kapatid, ginawa at nilikha ang tao. Ang tao naniniwala na meron Diyos. Tama po ba? Kumuha ka ng 1,000 tao, mag-CI ka, kausapin mo. Baka isa lang doon ang magsasabing walang Diyos. Tama po ba? Pero yung 999, ang iba rin hindi nagdideklara. Declaration and believe.
Dahil ang lumalabas sa ating bibig ay pinaniniwalaan ng ating puso. At na siya'y naniniwala. Nakita niyo si Peter? Kailangan pantanungin ng ating Panginoong Kristo. Peter, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. 3 beses pang tinanong. Baka sumablay si Peter eh. Opo, Panginoon. 3 beses din tumugon. Kasi ang gusto ng Diyos, marinig sa bibig natin na mahal natin siya. Pag lumabas siya sa ating bibig, na pinahayag ng ating puso, sinambit ng ating bibig, kumbina po yun. Yung tinatawag na belief and declaration. Mga kapatid, ito ngayon nyo lang po maririnig ang kwento na to. Isang patotoo, hindi man siya sa krus, pero wala siyang magagawa sa buhay niya. Meron nung kakilala, siya ay nakakulong. Ang kanyang kaso, no bail recommended. Makinig po kayo maigi, lagit lalo yung mga bago. Passing your seatbelt. Nakulong siya ang believer. Pero bago siya makulong, may isang West na nagpayo sa kanya, o hindi West, tatay niya West, pero siya attorney. Ang sabi sa kanya, meron ka pang isang pag-asa. Inaakala ng lalaki, wala na siyang pag-asa. Meron pang isa. Inihintay niyang pumibot, magsalita yung attorney. Sabi ng attorney, meron ka pang isang pag-asa, si Jesus. Dahil nga unbeliever, nanlamya. Tama po ba? Unbeliever yun. Namlaya siya. Ibig sabihin, nanghina siya. Lumipas na mga araw, nahuli siya. Ang kanyang pagkakahuli, citizen arrest. Taong bayan. May hawak ng mga pamalo, may hawak ng mga kagawad, dalang kagawad. Pero dahil kilala siya sa lugar, hindi siya binugbog. Hinuli lang siya at dinala sa kulungan. Hawak niya ang rehas. Dumadalangin siya sa Panginoon na siya'y patawarin. Totoo ang kanyang puso. At kanya sinabi sa loob ng kulungan, magpapagamit ako sa iyo, Panginoon. Palayain mo po ako dito. Gagawin ko yun. Hindi siya Kristiyano nung kanyang sinambit yun. Gabi nung kanyang sinambit, umaga nakalaya po siya. Amazing God. Amazing supplication. Alam niyo po ba sino mga kalaban niya? Mga politiko. Nakita niyo yung lakas ng politiko pag kinalaban niya. Tama po ba? Siya po, walang tutulong sa kanya. Patay na yung tatay niya at walang kapatid, walang kamag-anak na may pera para tulungan siya. Pangalan lang ni Jesus. Ang binanggit niya. Kinabukasan, nakalaya po siya. Sa Maynila, hindi po kayo makakatakas o makakalaya ng walang bail. Tama po ba? Kung taga Maynila. Sino po dito taga Maynila? Taas ang kamay. Wala. Sa Maynila, ganun po mga pulis. Nakalaya po yun sa tulong at biyaya ng Panginoong Kristo nang walang kumakampi sa kanya. Dahil nga sinambit niya, nagdaluyan yung mga kaparaanan para siya ay makalaya. Pinatawag yung mga humuli, dinala sa presinto. Pakawala ng taong to. Wala namang kilala po yun, ha? Wala pong kilala. Sinambit niya lang ang pangalan ni Jesus. Tinawag niya lang. Nagugulat nga siya, bakit yung dalawang tinyente, pilit siyang ipinapalabas eh. Kaya nung makalaya po siya, 1 month, na born again po yung taong to. Nakakilala sa Panginoon at maraming kaluluwa ang naligtas. Humigit kumulang, mga 100. At patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ang taong kinukwento ko po sa inyo, nasa loob siya ng ating kongregasyon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amazing supplication, wala nang kakayang maligtas tong isa eh. Pero katulad ng ating panimula, yun yung tinitibok ng kanyang puso. At kanyang pinaniniwalaan sa kanyang buhay. Kaya kanyang sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Nandun yung kanyang pagsusumamo. Nandun yung kanyang paniniwala. Hindi niya itinago yung laman ng kanyang puso
at idinilikra niya na siya'y naniniwala kay Jesus. Mga kapatid, niloob ng Diyos na mapago ang taong ito para ipakita yung kadakilaan ng Panginoon. At naging kasagutan sa marami. Sabi nila, hindi daw maliligtas kapag hindi ka nabautismuhan. Ito hindi nabautismuhan to eh. Tama po ba? Hindi nabautismuhan yan. Sabi nila, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Ito, walang ginawang mabuti, magnanakaw nga siya. Sabi niya, pumasok ka sa isang sekta, ikaw ay maliligtas. Walang sektang inaaniban to. Lumaki to na magnanakaw silang dalawa. Partner in crime na po yan eh. Ang problema, yung isa, tignan niyo po ha, makinig po kayo maigi. May kilalang Diyos yung isa, kaya lang hindi niya idiniklara. Tama po ba? Kausapan mo yung patungkol sa Panginoon, naniniwala yun eh. Ang problema, hindi niya idiniklara. Hindi niya isinambit. Manapay, itinatwa. Itong isa naniwala po ito eh. Kaya dumalo yung 43. Ayan. Basahin po natin. At sinabi niya sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Amen. Alam niyo, naging puhunan na kung bakit siya naligtas. Hindi niya kinontra yung paniniwala ng kanyang puso. Diniklara ng lalaki, Jesus, dalhin mo ako sa iyong karyan. Naniniwala ako. Nilabas niya yung kanyang paniniwala. Ganon din po tayo mga kapatid. Wala sa kulungan, sinambit niya ang pangalang Jesus. Pinabukasan ng umaga, pinalaya yung taong yun mga kapatid. Hindi po kayo makakalaya sa Maynila pag nakulong po kayo. Lalo't ang kaso niyo, Nobel recommended. Hindi po kayo makakatakas. Malabo sa sabaw ng pusit. Kaya makapangyarihan ng pangalang Jesus, mga kapatid. Pag totoo yan sa ating puso, isinambit mo yan, idiniklara mo yan, hindi mo ikinahiya, pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya sa dalawang ating pinag-aaralan, may dalawang binabanggit lang. Amazing supplication, amazing salvation. Kaya amazing dahil wala nang kakayang maligtas yung tao. Sino pa mag-share sa kanya, nandun siya sa taas. Tama po ba? Walang mag-share sa kanya. Naniwala lang siya sa pangalan ni Jesus. Marahil nabubuhay sila, naririnig niya na si Jesus ay nagpapagaling. Tama po ba? Si Jesus ay papaghimalang tao ng panahon niya. Diyos po yun ang nagkatawang tao. Kaya kanyang naririnig yung salita ng Diyos, tumatanim sa kanyang puso, doon nabuo yung kanyang believe. At kanyang idiniklara, Jesus, dalhin mo ako sa iyong paraiso. Ngayon din, kakasamahin kita. Ang bilis ng kaligtasan. Ganon kay Jesus, mga kapatid. Kung naniniwala po kayo, kung hindi kayo naniniwala, paano ang kaligtasan ay dadaloy sa buhay ng tao? Alam niyo po yung taong kinukwento ko po sa inyo, mga kapatid. Harangan niyo man ng palasuyan, hindi niyo mapapatras. Dumanas ng katakot-takot na hirap, inalimura, sinigawan, pinagsabihan ng patay gutom ang buo niyang pamilya. Pero ngayon nananatili sa Panginoon. 30 taon na sa Panginoon. Halos kulang-kulang. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, dalawa, malabong makalimutan natin. Supplication and salvation. Mula sa krus, sinasabi ng lalaki, kayo'y nakalaya. Maging challenge sa bawat isa sa atin, tayo'y malaya. At may kakayahang gawin na paglingkuran ng Diyos. Gawin po natin. Sapagkat ang kaligtasan, tulad na sinasabi ng ating pinag-aaralan, ay totoo. Nagpapasalamat ako kanina, ninervous ako na umalas yung gulong namin sa sidecar, iniwan namin yung sidecar doon, at yung motor dinirive ko, dahil yung motor ko, barako po yun. Kulang 100,000 po yun. Kaya medyo kinakabahan po ako. Para sa ating pagtatapos ng ating pinag-aaralan, yung kabuuan ng ating pinag-aaralan, nilagay ko po sa title. Ang title po ng ating pinag-aaralan ay God Gracious Providence.
Purihin po ang Panginoon. Thank you, ho.